Mas malapit daw sa pintuan ng langit yung mga mahihirap. Totoo ba ito? Yes, sabi nga po our lords are the poor, our lords are the hungry, our master are those who are sick. Doon mo makikita si Jesus. Ano yung pinaka-unique na mga experience bilang isang pare sa isang probinsya na gusto mong ibahagi? Pag na-assign ka sa isang mission, napakalayo ng assignment mo from your comfort zone, from your family, from your friends, and definitely wala pong income talaga kaming mga priest. Minsan nakakadurog din ang puso na may lumalapit sa'yo tapos wala ka namang maibigay kasi wala ka din naman. Paano ka ba naging pare? Kasi ang tingin ko sa'yo mukha kang rockstar eh. I entered the seminary at the age of 12. Una po talaga, hindi ko po talaga gustong pumasok sa seminaryo. Literal na binola lang ako ng Diyos. Paano kang binola ng Diyos? Kasi, Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At ngayon, may makakasama tayong isang very unique na business owner. Siya po ay isang pare. Let's all welcome Boss Davin Castillo ng Hapag ng Karpintero. Welcome, boss. Thank you po, Boss RDR, at sa lahat po ng ating viewers. Saan ngayon ang missionary mo? Ako po ay currently assigned po sa San Pedro, Laguna, sa may Our Lady of Fatima Parish po. Tuwing kailan ang church service? Halos everyday naman po. Pag Monday lang, it just so happen na umaga yung misa, so free po ako today. Ano yung pinaka-unique na mga experience bilang isang pare sa isang probinsya na gusto mong ibahagi dito sa show natin? Siguro po yung experience na pag na-assign ka sa isang mission, I've been assigned in Isabela and then I'll be assigned sa Palawan. Isa pong very challenging ay yung napakalayo ng assignment mo from your comfort zone, from your family, from your friends, and definitely wala pong income talaga kaming mga priests. And that's very challenging. And at the same time, yung challenge na how can you help them? Lalo't higit, hindi naman po lahat advice lang yung kailangan. Hindi lang naman lahat counseling and sacraments. Minsan, nakakadurog din ang puso na may lumalapit sa'yo tapos wala ka namang maibigay kasi wala ka din naman. Minsan, pinag-iisipan ko at hindi ako mapakali na sana merong ibigay ang Diyos na isang biyaya para kahit kami na mga pare, mga misyonero ay pwede ring makapagbigay kahit kami ay wala naman talaga. Kaya mo ginagawa itong pagninegosyo, lahat ng nagiging profit mo dito ay hindi napupunta sa personal mo. Ito ay napupunta kanino? Ang priority namin, syempre, yung aming empleyado. Pangalawa, kung may kinita man, itinutulong po natin sa mga simbahan na mahihirap din, feeding program. So, yun po yung priority ng corporation na sinisimula natin. Napakagandang pagkakataon na maiparamdam po sa mga taong ito na meron pong gustong tumulong sa kanila at mag-angat sa kanila. Mas malapit daw sa pintuan ng langit yung mga mahihirap. Totoo ba ito? Yes. Sabi nga po our lords are the poor, our lords are the hungry, our master are those who are sick. Doon mo makikita si Jesus. Bago nila ma-absorb yung salita ng Diyos, kailangan mo muna silang busugin Kaya nga meron tayong mga feeding program. After this, they would appreciate yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng misyon na ginagawa natin dito sa Hapag ng Karpintero. Bakit sa palagay mo dapat mo pa rin ituloy itong Hapag ng Karpintero? Tumulong sa mga mahihirap o mission area na simbahan. For example, may kota lahat ng mga restaurant na nagkakaisa. Natutulungan po yung isang simbahan. So, napakalaking bagay po nito. Yung sustainability na kahit may dumating na pandemic, meron tayong ready na pwedeng itulong sa kapwa. Kasi nga po, hindi naman po lahat ng simbahan ay mayayaman. Dahil sa pagtutulungan, sa magandang intensyon, magandang misyon, napakalaking pagkakataon po ito para magkaisa tayo at pagtuunan ng pansin yung mas mahalagang bagay, which is our soul. Okay. So, kailan mo sinimulan ito? We've been here for almost 3 years, Boss RDR. Ano nang na-provide sa komunidad nito itong ginagawa mo? Tumutulong tayo sa mga seminaryo na school ng mga gustong pumasok sa pagpapare. Ngayon din sa mga ilang mahihirap na simbahan. At the same time, yung mga personal na lumalapit sa atin kasi walang-wala. So at least, hindi na siya galing sa simbahan, galing siya dun sa restaurant, yung fund. And hopefully, masustain natin para mas madami pa po tayong matulungan. Ano ang nakikita mong future ng Hapag ng Karpintero? Time will come. Lahat ng branch, bukod sa may ine-expect na ROI, ay may quota para dun sa mga apostolate natin o kaya missionary works natin na mas higit na nangangailangan at kailangan bigyan ng pansin. Lalo't higit po yung mga hindi napapansin ng ating gobyerno. At the same time, yung ating program na tungkol sa Food for the Soul, ma-highlight natin kasi napakadami po ngayon ang sobrang
busy at napapabayaan na yung aspeto na pagpapahalaga sa pangangailangan ng ating kaluluwa. So yun po yung gusto ko talagang i-feature dito po sa ating restaurant. So parang front lang po natin yung food for the body. Sabi ko nga po, minsan nakakaligtaan natin na merong mas mahalagang bagay kaysa sa kayamanan, kaysa sa material na bagay. At ito po sana yung maging maganda nating investment as early as now. Kasi pwedeng maging milyonaryo ka pero pagkatapos ng buhay mo, pare-parehas lang po tayo, Boss RDR. Ilan na yung na-establish mong restaurant at saan lugar? So we have po dito sa may Hapag ng Karpintero sa may Club Balay Isabel sa Talisay, Batangas. Siya po ay nasa loob ng isang malaking resort. And then we also have Hapag ng Karpintero sa may Batangas City. Ito po sa may Barangay Tulo. And then we also have po na partner po natin. Farm concept naman siya sa mga interested for recollection, team building, events. So pwede po dito sa may Hapag ng Karpintero po sa may Carmona, Cavite. So ino-open mo to sa mga business partner pagka nag-franchise sila dito sa Hapag ng Karpintero. Kahit hindi pare, pwede. Opo, kahit sino po na gustong makatulong sa pagpapalagan ng mission at the same time gusto magkameron ng negosyo. Kasi yun po yung criteria natin. Dapat we have this same mission vision para naka-align po yung program po ni Hapag ng Karpintero. Saan mapupunta yung mga kikitain nito? Sa franchise fee, sa day-to-day operation? Yung pong sa franchise fee naman, mapupunta po yun sa corporation para masustain po yung mga other branches at the same time po yung mga missionary works po natin. Kagandahan nito, napakanipis lang din naman po ng nilagay nating margin kasi ang mas maganda, mas madaming maka-experience ng blessing. Marami din po yung nagiging involved sa mission. Bakit Hapag ng Karpintero ang pangalan? Kasi po gawa po ni Saint Joseph. Si Saint Joseph is a carpenter. Siya yung matyagang nagtuturo din kay Jesus ng pagiging karpintero. Ano kaya ganun na lang katyaga si Jesus sa pagpili ng mga disipulo niya. Ganun siya katyaga sa paghihintay sa atin na magbalik loob sa kanya. At the same time po, Hapag ng Karpintero para hindi siya exclusive lang sa mga Katoliko. We want to make it inclusive. Welcome lahat dito kahit anong religion mo. As long as you're hungry for the Word of God, welcome po kayo dito sa Hapag ng Karpintero. Paano nila specifically may experience na doon sa loob ng restaurant, part nito ay food for the soul? Meron po doon tinatawag na Carpenter's Wall. You can put your prayer there o kaya kung ano yung nararamdaman mo ngayon o kaya kung sinong gusto mong ipagdasal. And meron din po tayong recollection and then retreat, confession, counseling. Tapos po meron tayong team building na kasama natin yung iba't ibang religion. Kahit magkakaiba tayo ng religion, ang objective naman natin ay iisa kundi ang mapalapit sa Diyos. At the same time, mailigtas po ang ating kaluluwa. So, ibig sabihin, pagka tinangkilik mo ang Hapag ng Karpintero, pwede ka mag-enroll dito sa mga program na nabanggit mo. Yes, opo. Kaya po yung mga facilities natin ready rin po para sa mga magka-camping and glamping. Kahit anong religion mo, basta ang mahalaga, meron kang need sa iyong kaluluwa at saka gusto mo ring makatulong sa iba. So welcome po kayo dito sa mga team building natin. And another thing, Boss RDR, kaya siya Hapag ng Karpintero kasi we would like to highlight the role of the father, which is ngayon, kukunti na lang yung ama na nakakasabay natin kumain sa pagkainan. At nakakalungkot, hindi na nakakapagkwentuhan yung anak sa kanyang ama, sa kanilang magulang, o kaya yung mismo mag-asawa. This is one way of encouraging, again, the fathers to be there, especially pag sa kainan. Kasi napakahalaga nito sa mga bata. Kaya ngayon, pinagsusumikapan natin na yung concept ng family restaurant ay ibalik sa larangan ng food industry. Kadalasan ngayon kapag kumakain, sa cellphone na nakatingin lahat. Yes. So tatay, nanay, anak, lahat nagse-cellphone habang kumakain. At ang mas masakit nito, nawala na yung kultura ng sabay-sabay kumakain. Totoo. At saka yung simpleng nagdadasal bago at pagkatapos kumain, napakalaking value na maituro nito sa bawat pamilya na pumapasok sa Hapag ng Karpintero. So doon sa Hapag ng Karpintero may mga ganun? Yes, we encourage them to pray. We also have this Batanggenyo na panalangin bago lumamon. Ang daming values na pwede mong maituro sa hapag. Kaya we would like to maximize yung dining experience as a family. Because of St. Joseph, para nagkakameron tayo tuloy ng modelo na ama, ang Hapag ng Karpintero ang tambayan ng mga ama na hindi babaero. Yun. Paano ka ba naging pare? Kasi ang tingin ko sa'yo mukha ka rockstar eh. Oo nga po eh. Pang ano na po kayo, 7,832 na nagsabi na hindi ako mukhang pare. Oo nga eh. Ang kwento ko po kasi, I entered the seminary at the age of 12 pagkatapos ng grade 6. Pero ang una po talaga, hindi ko po talaga gustong pumasok sa seminaryo. Ano? Literal na binola lang ako ng Diyos para pumasok sa seminaryo. Kasi nung papasok na ako sa seminaryo, dahil nga ayaw ko, pinilit lang ako ng nanay ko kasi makulit daw ako tsaka malikot. So para daw bumait, ipapasok sa seminaryo. Ako naman medyo
advance na tayo mag-isip. Sabi ko, pagdating ko sa seminaryo, ibabagsak ko yung entrance exam. Hindi ako makakapasok ng seminaryo. Ngayon, on my way going to the seminary, during that time kasi, Boss RDR, I was so in love playing basketball. Nakita ko madaming basketball court sa seminaryo. Sabi ko, dito na ako papasok. Gusto ko na dito. Kaya literal na binola lang ako ni Lord para pumasok sa seminaryo. Then later on, Boss RDR, nung nandun ako sa loob ng seminaryo, na-inlove ako sa buhay, pagdarasal, sa kapatiran, mga kapwa mo seminarista na gusto maging pare. At the same time, yung na-meet mo yung mga pare na bakit sila nag-aksaya ng buhay? Kasi hindi sila nag-asawa, tapos inaalagaan nila kami. Minsan, this oras ng gabi, gigisingin sila para mag-anoint ng may sakit. Sabi ko, parang gusto ko rin maging ganun. And later on, na-develop na yung concept na gusto ko maging pare. Okay, so anong taon ka naging pare? 2012 po. By this June 29, I'll be celebrating my 12th year as a priest. Ano yung mga hindi mo makakalimutang experience bilang ikaw ay pare? Mas mahirap pala pag naging pare ka na. So it is a preparation for you to be broken and broken and broken all the time just to deliver the message that you are loved by God. And yun yung very challenging sa buhay namin na kahit pagod ka na, kahit minsan gusto man ang sumuko, maraming kaluluwa ang nauuhaw at nagugutom sa salita ng Diyos. At sana ikaw bilang pare, maramdaman nila yun sa'yo. That's very consoling on our part as a priest. As long as mabuti ang intention mo, hindi ka magkakamali sa buhay mo. Totoo. Napakadami mong naisalba, Boss RDR. I'm so grateful. Thank you. Anong mensahe mo sa daang-daang taong natutulungan mo na ngayon dahil dito sa ginagawa mong oportunidad para sa kanila? Spread the blessing. Kung may natanggap kang blessing sa hapag ng karpintero, baka pwedeng ikaw din maging channel ng biyaya ng Diyos. Pay it forward. And at the same time, sana wag nating sayangin yung pagkakataon na mapaalalahanan yung ating kaluluwa na kailangan natin ng Diyos. Father Dave Castillo, ano naman ang oportunidad ang pwedeng maumpisahan ng mga taong gustong sumama sa advokasya mo at sa missionary mo upang palawakin itong hapag ng karpintero? You can join Hapag ng Karpintero. Meron na po tayong franchising as low as 120,000. Ito po yung Hapag ng Karpintero cart na pwede nyong itayo dun sa lugar na kung saan madaming tao o kaya kung saan malapit sa inyo. We will be providing po yung training, pati po yung menu. We have this specialty po ng iba't ibang lugar. And then at the same time, we have also yung food trail para po less yung expenses po sa construction. So as low as 650 or 850,000, meron ka ng food trail. And then meron din po tayo sa restaurant as low as 1.2 million. Pwede na namin kayong tulungan kung paano umpisahan ang sarili nyo pong restaurant. So ito po ay magandang itayo dun sa mga malalapit sa simbahan, sa mosque, sa chapel, dun sa mga matataong lugar na meron pong simbahan. Sapagkat ito po yung tinatawag nating captured market. For our social media po, ang Facebook page po namin ay Hapag ng Karpintero. Pwede nyo rin po kaming i-message kung interested po kayo na sumama sa misyong ito sa numerong 0915-9136-965. Pwede rin po yan sa Viber, WhatsApp at saka sa Telegram. Ang mga menu po natin dito ay manok ni San Pedro. Ito po yung authentic na Bacolod Inasal. And then we also have this Pansit Kabagan from Isabela, Calderetang Kambing from Batangas. Madadala na natin siya kung saang lugar na magtatayo tayo ng Hapag ng Karpintero. We also have Crispy Bata. Babata ka ng 3 minutes. We also have Pansit Palaboy. Tapos meron tayong Sinturon ni Judas. Ito po ay turon with langka na specialty po din ng Hapag ng Karpintero. And then meron po tayong kauna-unahang halo-halo na hindi special kasi halos lahat po, Boss Order, special na eh. So naggawa kami ng halo-halo na di special. So kung gusto nyo po matikman itong mga putahing ito, visit lang po kayo sa Hapag ng Karpintero. Alright, maraming salamat Father Dave Castillo at alam ko napakarami mong na-inspire. Especially yung mga pare, mga pastor, mga church workers na makaisip ng creative way para mas lalo pa nilang ma-reach yung mga taong gusto nilang matulungan. Maraming salamat for this interview. Maraming salamat din po, Boss RDR, for the opportunity. Alright, and sa lahat ng mga followers po natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.